Hi! Hello! Gabi na. Tapos kumain ako kanina ng biscuit. Tapos na-realize ko lang, ang dami palang advantage ng pagiging chubby. Like, nakakakuha ako ng mga freebies. And, minsan sa banyo, pinapauna nila ako kasi akala nila buntis ako. Ayun, madalas ako napapagkamalang buntis. Pero, di ako na-offend. I don't know. Sa ibang babae kasi na-offend sila eh. Like, may isang beses, mayroon akong pinauna na girl. Na honestly, akala ko naman talaga buntis siya. Tapos, sobrang defensive niya. Sabi niya, hindi po ako buntis. Sabi ako, ate, huwag mo na ipangalandakan. Mas nakakahiya. Pero ako hindi ako na-offend pag sinasabihin ako ng mukha akong buntis. Kasi parang in my mind, may pumatol, diba? So, it's a good thing for me. So anyway, isang advantage ng pagiging chubby is you are not questioned if you're not feeling okay. Or pag may pinagdadaanan ka sa health mo. I know it's a bad thing. It's not something to be proud of and it's worrisome. Pero kasi 'di ba, aminin natin, there are times na kapag you're not feeling well, nakakainis when people keeps. So ayun nga. Hindi ko na maalala kung ano yung last na sinabi ko kasi nag-pause ako eh. So ayun nga na yun nga yung advantage ng pagiging mataba. Kasi nga sabi ko, 'di ba, aminin na natin minsan kapag we're not feeling well, nakakainis kapag people continually ask kasi parang minsan kasi parang hindi na concern, minsan parang nangmamarites na lang. Although may iba naman talagang genuinely concerned. Pero, ewan ko, alam niyo pag nag-a-attend ako ng lamay, nahihiya akong itanong dun sa namatayan ko ano nangyari. Kasi parang, ang hirap na nga ng pinagdaanan niya, tapos itatanong ko pa kung ano nangyari. Di ba parang napaka-inconsiderate ko naman. Parang, for every person asking them what happened, parang you're making them relive the moment. The painful moment. Diba? Parang, can you not just be an attendee and wag mo nang alamin kung ano nangyari. If they're gonna talk about it, usually they do. Kapag, alam niyo yung pag nag-held ng mass sa mga lamay and the families say something about the one who departed. Some of them usually they talk about what happened. They talk about how they found that person or what happened. Ganun. Can we not just wait for them to be the one to talk about it? Why do we have to keep on asking? I just find it so inconsiderate. So yun. So, may mga tendency na ganun. But then, meron din mga times na when you're sick and you just hope somebody will ask how you are or as if everything is okay. Pero like me, lately I've been feeling dizzy. Ewan ko if it has to do anything with my eyeglasses. Baka kailangan ko na magpa-refract. Pero kasi nakaka-bother siya for me because I am a stroke survivor. Nung 2005, na-stroke ako. So, ever since then, doon na nagsimula lahat. Nagsimula yung depression ko, nagsimula yung yung memory lapses ko, yung balance ng body ko, lahat na kinokontrol ng brain, which is basically everything. Hindi na siya naging reliable. So,
Meron akong mga doubts sa sarili ko na alam ko namang just in my head, pero mahirap kasi kalaban ng head. Mahirap kalaban ng utak na may sariling utak. Parang ganun kasi nararamdaman ko ngayon. And I cannot make people understand. Actually, hindi naman sila obligadong intindihin. But we just hope somehow na you would give us a little bit of understanding. Because sana pagdaanan namin medically. It's not something na iniimbento naman namin. Ganun. So yun lang, naisip ko lang yun na sana pa rin na, we take care of ourselves pa rin kasi we don't owe it to anyone for us to be okay. Hindi obligasyon ng ibang tao na maging okay ka. Hindi nila responsable na intindihin ka. And hindi rin porket family ka or kaibigan ka na palagi ka nilang iintindihin. So, kailangan din natin alagaan yung sarili natin to be considerate of others din. Kasi may kanya-kanya naman tayong pinagdadaanan na hindi naman natin kailangan ipangalandakan sa buong mundo. Hindi ganun. So, ayun lang. Bye!